Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta naman ang panonood nyo ng Sauna kahapon? Well, hindi ako masyado nakinig kasi alam ko naman na hindi doon 100% ay totoo and accurate. Isa na doon yung sinabi na naging mura at naging mas malakas po yung internet connection. Well, sir, hindi ko alam kung anong internet provider ninyo, pero sana all kagaya po ng internet provider po ninyo na mas malakas at mas hindi mahal. Pero anyway, bukod po dun sa internet na yon, itatahal ko na lang siya sa mga susunod kong videos. Meron lang ako napanood ngayon, just now, sa Facebook page ko, na yung tungkol dun sa ipinalabas dito sa unang hirit na palabas sa Channel 7. So, alam niyo naman kung ano yung show na yun, di ba? So, kadalasan doon, may mga videos or may mga parang tips sila na binibigay. And isa po doon sa tip na binigay is kung paano ka makakaligtas doon sa gustong mang-hold up sa'yo. Let's say, di ba, nag-viral po ngayon yung mga videos na yung may mga letter dito sa helmet or may letter dun po dun sa likod ng headboard nung sa headboard. Diba sa mga drivers, 'di ba, na parang nakikiusap sila na kung gusto nilang kunin yung cellphone, yung mga gustong mang-hold up, ibibigay na lang nila yung pera, basta wag lang silang patayin kasi may mga pamilyang nag-aantay sa kanila na umuwi. Nakakalungkot lang pong isipin na marami na po ngayon na may ganon. Kasi parang taliwas naman po sa sinasabi ng administration na ito. Sinasabi po ni na DILG Secretary Remulla, sinasabi ng mga PNP, sinasabi ni na Yusek Claire Castro na safe na daw po, mas safe daw po ngayong administrasyon ni PBBM kaysa sa mga nakaraang administration. So, syempre, lagi naman, gusto nila laging sila yung mas magaling, mas okay. Pero, pag tumingin ka kasi sa ground, kung ano na yung nangyayari, it's saying otherwise. Kumbaga, sinasabi nila, mas safe daw, pero bakit ganun yung mga riders? Mas safe daw, pero mas madami yung mga aksidenteng nangyayari. Mas marami yung mga parang ang daming mga lulong na nagwawala sa kalsada, 'di ba? Parang nakakalungkot lang na kung totoo yung sinasabi nila na mas safe ngayon, bakit kailangan magpalabas nung ayoko na ulit banggitin yung show. I have nothing against dun sa show kasi nagkaroon din naman ako ng kamag-anakan na nagtrabaho dyan. Hindi po yun tungkol sa palabas, kundi yung nakakalungkot lang yung fact na kailangan na nilang magpalabas ng ganong video kung saan pwedeng makakuha ng tips yung mga riders natin ngayon, paano sila makakaligtas. At parang, kung tama yung intindi ko, na mag-surrender na lang, parang makikooperate ka na lang sa kung ano yung gusto nung magnanakaw para lang mabuhay ka. 'Di ba? Sabi nga doon sa nakita kong post din na ngayon, gano'n na ba talaga ngayong panahon natin na tayong mga inosente na mismo ang mag-a-adjust sa mga kriminal? Na hindi ko alam kung dahil may malalaking tao mga kriminal, wala po akong dinine-name drop ha, pero sa mga nangyayari po ngayon at lumalabas sa mga balita, syempre, krimen po na nananakawan po yung kaban ng ating bayan. Wala po akong ni-specify ha, wala po akong name drop. Pero kung totoo man yun at patunayan man po yun, isang malaking krimen po yun against sa taong bayan. So dahil po ba may malalaking tao na gumagawa ng krimen, harap-harapan, na masyado na po tayong niloloko, yung mga maliliit na kriminal, malakas na po yung loob nila para gumawa ng mga ganitong krimen dahil feeling nila may mga they're looking up dun sa mas matataas sa kanila na yun nga hindi na
nasisentensyahan, hindi napaparusahan. So, sila pa kaya? Diba, nakakalungkot lang, no? Na tayo pa mismo yung nag-a-adjust sa kanila mga kriminal, whether malalaki or maliliit na kriminal yan. Kayo, masasabi niyo ba talagang mas safe ngayon kesa noon? Lalo na sa ating mga kababaihan dyan sa kalsada. Comment niyo po.